Unahin natin itong Expanded Centenarian Act. Inamyendahan nito yung coverage ng Centenarians Act of 2016. Ano po ba yung naging pagbabago po dun sa pag-aamyenda? Kasi nung una, yung unang pinakaunang batas ay pag ikaw ay nakaabot ng 100 years old, makakatanggap ng 100,000. Pero sa kadahilanan na tumatanda yung ating population at na-recognize ng government ang contribution ng ating mga nakakatanda, inamyendahan ito at naging batas nitong February of 2024. Effective ang batas noong March 17, 2024, kung saan nagbibigay tayo ng 10,000 doon sa mga milestone ages 80, 85, 90 at saka 95. 80? Sa mga malapit na po mag-80 years old, yung mag-85 years old, 90 years old, at 95 years old, meron. So, yan yung mga octogenarian kasama And po dyan. nonagenarian. And nonagenarians ang makakakuha po ng 10,000. ayan, 10,000 pesos. Ayan mga kapatid, kasi baka akala ni na lolo, uy, kasama ko dyan. Wait. Okay, kung kayo po mag-80 years old, mag-80, 85, 90, 95, meron na po kayo. So, bawat 5 taon. marireach nila yan, makukuha nila yung 10,000, 10,000. That's correct. And then pagdating ng 100 years old, 100,000 pesos. 100. So, parang total of 140,000. Ay, 120. Ay, hindi, 140. 140. Math ko tuloy. 10,000 nga po pala. Okay. Nito lamang pong 2024, inaprubahan po ito. Ay, actually, inimplementa na. March 17, 2024. Paano po yung nag-birthday ng January tsaka ng March nung 2024? Hindi na po sila nakasali. Hindi kasali kasi very clear ang batas na after March 17, 2024, when it became implemented, saka sila pwedeng mag-claim nito. Ayan. So, since bago rin po yung batas, kunwari nag-80 po sila noong March 16. Hindi din kasama. Hindi po pwede. Hindi kasama. So, pag March 17, yes. Yes, okay. Pero hindi po pa po nila alam na may ganito na palang batas. So, ngayon mag-81 na sila. Pwede pa bang habulin na makuha yung 10,000 kahit lumagpas na sila, going to 81 na po sila? Pagka March 17, 2024 sila nag-80, and then pagkatapos noon March ng 2025, nag-81 sila, pupwede yon. Kasi pasok sila doon sa ating period where the law became effective. However, meron lang tayo diyang caveat or a twist because the budget given to us and approved by DBM will cover only January 1, 2025 until December 31, 2025. Sila muna yung mabibigyan. So yung ating March 17, 2024 hanggang December 31, 2024, they will be considered as waitlisted. Waitlisted, pero hindi naman to the point na wala na silang makukuha. Yes, that's correct. Hinihintay lang po tayo ng budget. Yes, hintay lang tayo kasi tayo naman dumulog na tayo sa DBM regarding this matter na humihingi tayo ng karagdagang budget para doon sa milestone agers natin for 2024. Paano pag hindi na parang kinamatayan? Kapag Yung kasi, paghihintay. pag kunyari namatay sila pero pasok na sila doon sa milestone age, pwede i-claim ng kanilang naiwanan na pinakamalapit na kamag-anak. Ayun. Hindi naman po mababaliwala po. Sayang din po yan na 10,000 pesos. So, paano po ang magiging proseso para sa mga nasa Pilipinas at nasa abroad? Magkaiba po ba yung requirements? Ang ikinaganda sa batas na ito, Cheryl, is hindi siya
it cuts across all boards. In other words, it cuts across economics and whether you have financial support from the family, may pension ikaw, tatanggap ikaw. Unlike sa ating social indigency program, heto siya can be given or claimed even those Filipinos abroad. Pero ang pamamaraan noon ay kailangang idulog nila yung aplikasyon nila either sa DFA, doon sa ating Commission for Filipinos Overseas o kaya sa DMW, Department of Migrant Workers. So doon ang kanilang proseso. Pag tayo naman dito, kailangan ang kanilang application will be from the OSCA o kaya sa Local Social Welfare Development Office kung saan sila nandoon, at saka ito idudulog, ipaprocess paakyat sa ating regional offices ng komisyon, and then saka yan iakyat sa central office at ihahanda natin yung payroll.